Sa wakas ay dumating na ang hinihintay ng mga scooter enthusiast o mahilig sa scooter type na motor katulad ko pero walang pambili. Ito ang bagong Honda Beat FI 2023 version 3 na nilaunch ng Honda sa Taguig, Manila at maraming taong dumalo at nakisaksi sa paglunsad ng bagong version ng Honda Beat. Ang Honda Beat ay isang motor na di lang forma at features ang pinagmamalaki, kung hindi maasahan mo rin sa mga heavy traffic at daily use dahil sa compact design nito. Kaya wag na natin patagalin at halina't sabahan nyo kung siyasatin at busisiin ang motor na ito at tignan natin kung ano-ano ba ang dapat mong asahan sa bagong Honda Beat version 3 bago ka bumili. At sulit nga ba ang price increase nito batay sa naidagdag na features at pagbabago nito? Welcome to Haji Moto Vlogs and this is the new and improved Honda Beat FI version 3. Let's go! Unahin natin sa bago nitong disenyo ng front head na mayroong pagkakawig sa Honda Click version 1. Pero mas aggressive nga lang ito dahil mas compact ang design nito kung ikukumpara natin ito sa Honda Click. Mas pogi at mas tipid na ito sa baterya dahil LED na ang headlight nito na kahit long lasting ang gamitan ay di masyadong nakakaubos ng baterya. Pero mas maliwanag ito kumpara sa ordinary bulb. Kung gagawin mo naman itong partner sa hanap buhay mo, let's say isa kang delivery rider, ay sakto sa iyo ito mga idol dahil meron na itong power socket outlet. Kailangan mo lang bumili ng adapter nito na may input na USB charger na pwede ka nang mag-charge while driving kung isa kang delivery rider na kung saan tuloy-tuloy ang transaction at earnings para sa iyong pamilya. Mas magaang na din ang motor na ito sa bagong frame chassis na nakakabit dito. Ito ay equipped na ng ESAP at ito ay mas magaang ng 4 na kilo from 93 kilo to 89 kilo na lang dahil yan sa ESAF. At di lang weight reducer ang ESAF dahil sa tatag at tibay nito ay subok na sa siguradong long lasting ang gamitan. Bukod naman sa flat footboard nito na pwedeng paglagyan ng mga gamit ay mas pinalaki ng bahagya ang underseat compartment nito na may kapasidad na 12 liters. Mas malaki na din ang fuel tank capacity nito na kung dati ay 4 liters lamang, ngayon ay 4.2 na. Mas malayo-layo na din ang mararating mo sa isang full tank nito. At kung sa patipiran ng gasolina ay swak na swak sa daily use dahil almost 55 to 60 km per liter lang ang average nito sa kanyang mileage dahil ito ay equipped ng technology na programmable fuel injector. Sa makina naman nito ay equipped pa rin ito ng ESP or Enhanced Smart Power na mas magandang hatak at smooth performance ang dinudulot nito. Kung usapang performance naman, ang maximum power naman nito ay nasa 8.9 horsepower at 7,500 RPM na may peak of torque na 9.3 Nm at 6,000 RPM at kaya daw tumakbo sa bilis na 90 to 100 km per hour para sa kanyang top speed. Ayon yan sa mga Indonesian user. Pagdating naman sa makina, meron pa rin itong kargadong 109cc engine displacement to be exact, single cylinder, single overhead cam 4-stroke with 2 valves. At naka-air-cooled pa rin ito para sa kanyang cooling system. Sa kanyang harapan naman ay meron telescopic fork para sa kanyang suspension at single shock absorber naman ito sa likod na may disc brake sa harap at drum brake sa likod. Ang sukat naman ng gulong ay nasa 80/90-14 at 90/90-14 naman sa likod na parehong naka-tubeless na po. Ang console panel naman ito ay bahagyang nabago na tulad ng digital panel nito na maliit na color blue backlight na ang ginamit at ang speedometer at tachometer nito na bilog ay blue lineage na ang ginamit na rin na mas sporty ang look nito kaysa sa old version. Present pa rin ang utility packet at helmet hook na sabitan ng kung ano-ano at pwede din kabit mo. Total mahilig ka naman sa may sabit. Ang susian naman nito ay merong shutter lock key with underseat compartment opener na mas convenient ang pagbukas ng underseat at mas safe ito sa mga magnanakaw dahil mismo ang susian ay may takip. Pagdating naman sa safety features, equipped pa rin ito ng combi brake system na kung saan 70% na pagpreno sa likod ay sasabay ng 30% ang harap. Mas safe ito at mas effective kesa sa mga non-combi brake. Meron pa rin itong safety park lock kung saan mas safe ito mag-park sa inclined o uphill road na di dados-dos ang gulong mo while parking. Meron din itong side stand kill switch na kung saan gamot ito sa mga makakalimutin magtaas ng side stand bago umarangkada. Maiiwasan ang katangahan ng rider. Promise. Muntik ko nang makalimutan mga idol, bago nga pala ang decals nito na mas aggressive, premium at very stylish. Bagay na bagay sa mga bata at mahilig sa bata. Ang seat height naman nito ay very Pinoy friendly dahil ito ay may taas lamang na seat height na 740mm. Pasok ito sa mga 5.0 pataas kaya madalas ito talaga ang patok sa mga Pinoy dahil sa seat height niya. Pag-usapan naman natin ang presyo nito kung magkano ang tinaas nito from previous model at unahin natin ang kanyang Playful variant na may 71,400 na halaga at ito ay may color available na gray,
red, blue, at yellow. At ito ang masasabi ko na standard version from old version at nag-increase lang ito ng halos 1,000 to 2,000 pesos. Depende yan sa dealer dati. Dito naman sa premium variant ay may dalawang kulay, which is ang white with gold na mugs at black with gold na mugs din, na may presyo na 72,400. At ito ay merong ISS o idling stop system na may increase na 1,000 to 2,000 din kung ikukumpara natin sa old premium version. At ang last na variant at limited stock lang na kulay, ito ay tricolor limited edition na sumisimbolo sa 50th anniversary ng Honda dito sa Pilipinas. At ano nga ba special dito mga idol? Syempre ang kulay at disenyo nito. Pero wala po itong ISS o idling stop system. At ito ay may halagang 74,400. At ayun na nga ang Honda Beat na bagong version or version 3. Ang komento ko lang mga idol sa bagong version na ito ay sigurado, garantisado na patok na naman ang motor na ito dahil sa idinagdag at binago na disenyo at features ay sulit din ang price increase from old version. Ang tanong na lang dyan sa'yo mga idol, sulit nga ba talaga o hindi ayon sa naidagdag at nabago dito batay sa kanyang presyo? Satisfied ka ba sa pagbabago ng Honda Beat version 3 from the previous model na version 2 ayon sa panglasa mo? Kung hindi, bakit naman? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.